Kung sa tingin mo ay tila tahimik ang langit tuwing ikaw ay nananalangin at parang walang sagot na dumarating. Kung naranasan mo ng lumuhod sa pagod at luha habang tinatanong kung may kapangyarihan pa ba ang pagdarasal sa panahon ng matinding pagsubok, sa unang sandaling ito pa lamang ay gusto kong ipaalala sa iyo na ang panalangin ay may tagong lakas na hindi kayang sukatin ng isip ng tao. Ito ang kapangyarihang nagpatigil sa araw sa panahon ni Josue at nagbigay ng bagong pag-asa sa pusong sugatan ni David. Kung mananatili ka at makikinig hanggang dulo, ay maaring mabago hindi lamang ang iyong pananaw, kundi pati ang iyong personal na relasyon sa Diyos. Bilang mga Pilipino tayo ay kilala bilang isang bansang may malalim na pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Mula pagkabata ay tinuruan tayong magdasal bago matulog at tumawag sa Panginoon sa bawat problema ng buhay. Ngunit sa paglipas ng panahon ay minsan nating nakakalimutan kung gaano kalalim at kalakas ang tunay na panalangin. Ang pagdarasal ay hindi lamang paulit-ulit na salita, kundi isang buhay na pakikipag-usap sa Diyos na makapangyarihan. Ito ang sagradong sandali kung saan ang langit ay bumababa at ang puso ng tao ay inaangat ng pag-asa. Bago tayo magsimula, mga mahal kong manunood, iniimbitahan ko po kayo na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din po ito at i-share sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay upang mas marami pa ang maabot ng mensahe ng Diyos. Baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos na nagbibigay liwanag sa gitna ng dilim. Ang simpleng suporta ninyo ay nagiging daan upang mas maraming puso ang mapalapit sa Panginoon. Sama-sama tayong maglakbay sa pananampalataya at hayaan nating ang Diyos ang manguna sa ating hakbang. Sinasabi sa James 5 verse 16, "The prayer of a righteous person is powerful and effective." Ipinapakita ng talatang ito na ang panalangin ng taong may pananampalataya ay may tunay na kapangyarihan sa harap ng Diyos. Hindi dahil perpekto ang tao, kundi dahil dakila ang Diyos na kanyang pinapanalanginan. Sa tuwing tayo ay nananalangin, ay may nangyayaring pagkilos kahit hindi agad natin ito nakikita. Ang Diyos ay gumagawa sa likod ng katahimikan at kumikilos sa tamang panahon. Sa mga susunod na sandali, ay ating pag-uusapan ang 8 dahilan kung bakit makapangyarihan ang pagdarasal sa Diyos. Ang mga dahilang ito ay hinango mula sa Biblia at sa buhay ng mga taong matapat na sumampalataya sa Kanya. Bawat dahilan ay paalala na ang Diyos ay buhay, nakikinig at kumikilos hanggang ngayon. Buksan mo ang iyong puso at isipan at hayaang ang Espiritu Santo ang magturo at gumabay sa iyo. Simulan natin ang makabuluhang paglalakbay na ito na may buong pananampalataya at pusong handang magtiwala sa Diyos. Unang dahilan, ang panalangin ay direktang pakikipag-usap sa Diyos. Ang panalangin ay hindi lamang simpleng pagbigkas ng mga salita, kundi isang malalim at personal na pakikipag-usap sa Diyos na buhay at makapangyarihan. Sa tuwing tayo ay nananalangin, ay inilalapit natin ang ating buong pagkatao sa presensya ng Panginoon na laging handang makinig. Hindi mahalaga kung mahaba o maikli ang ating panalangin, dahil ang Diyos ay higit na tumitingin sa katapatan ng puso kaysa sa ganda ng pananalita. Sa mga sandaling hindi natin alam kung ano ang sasabihin, ay nauunawaan ng Diyos ang mga luhang tahimik na umaagos sa ating puso. Dito natin nakikita na ang panalangin ay makapangyarihan dahil ito ay isang tunay na relasyon at hindi lamang isang relihiyosong gawain. Maraming tao ang naghahanap ng solusyon sa mundo, ngunit patuloy na nabibigo at napapagod ang kanilang mga puso. Kapag tayo ay nananalangin, ay inaamin natin na hindi natin kayang kontrolin ang lahat at kailangan natin ang tulong ng Diyos. Ang panalangin ay isang akto ng pagpapakumbaba na nagpapakita ng lubos na pagtitiwala sa kapangyarihan ng Panginoon. Hindi ito tanda ng kahinaan, kundi patunay na kinikilala natin ang Diyos bilang sentro ng ating buhay. Sa ganitong pananaw ay nagiging bukas ang ating espiritu upang maranasan ang kanyang kapayapaan at paggabay. Sinasabi sa Jeremiah 33 verse 3, "Call to me and I will answer you." Ang talatang ito ay malinaw na paanyaya ng Diyos na siya ay handang makipag-usap sa kanyang mga anak. May katiyakan na ang Diyos ay sumasagot sa panalangin ng mga taong tumatawag sa Kanya ng may pananampalataya. Maaaring hindi agad dumarating ang sagot ayon sa ating inaasahan,
Ngunit ang Diyos ay hindi kailanman nananatiling tahimik magpakailanman. Ang panalangin ang nagbubukas ng ating buhay upang maranasan ang katapatan at kabutihan ng Diyos. Sa panalangin ay hindi lamang tayo nagsasalita, kundi natututo rin tayong makinig sa tinig ng Diyos. Sa katahimikan ng pananalangin ay hinuhubog ng Panginoon ang ating isipan at nililinis ang ating mga intensyon. Dito natin mas nauunawaan ang kanyang kalooban at ang direksyon na nais niyang tahakin natin sa buhay. Ang panalangin ay nagiging proseso ng pagbabago kung saan tayo ay hinuhubog ayon sa kanyang layunin. Unti-unti tayong nagiging mas mapagpakumbaba, mas matiisin at mas mapagmahal sa kapwa. Bilang mga Pilipinong mananampalataya, ang panalangin ay malalim na nakaugat sa ating kultura at pananampalataya. Ito ang ating unang takbuhan sa oras ng kagipitan at taos-pusong pasasalamat sa oras ng biyaya. Sa panalangin natin nararanasan na ang Diyos ay hindi malayo kundi isang Ama na laging handang makinig. Ito ang unang dahilan kung bakit ang pagdarasal ay tunay na makapangyarihan, dahil ang Diyos mismo ang ating kausap. Kapag ang panalangin ay mula sa puso at iniaalay sa Diyos, ito ay hindi kailanman nawawalan ng kabuluhan. Ikalawang dahilan, ang panalangin ay nagpapalakas ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Sa gitna ng takot at pagdududa, ang unang ginagawa ng isang mananampalataya ay ang lumapit sa Diyos. Kapag ang mundo ay tila magulo at walang kasiguruhan, ang panalangin ang nagbibigay linaw sa isip at puso. Sa bawat paglapit sa Diyos ay pinaalalahanan natin ang ating sarili kung sino ang tunay na may hawak ng ating buhay. Hindi agad nawawala ang problema, ngunit may bagong lakas na pumapalit sa ating panghihina. Dito nagsisimulang tumibay ang pananampalataya na hindi basta-basta natitinag ng pagsubok. May mga pagkakataon na sinusubok ang ating tiwala dahil tila walang nangyayaring pagbabago. Sa halip na sumuko, ang panalangin ang nagtuturo sa atin na maghintay ng may pag-asa. Ang paghihintay sa Diyos ay hindi kawalan, kundi isang proseso ng pagtibay ng pananampalataya. Habang tayo ay patuloy na nananalangin, ay unti-unting nababawasan ang takot at alinlangan. Napapalitan ito ng paniniwala na ang Diyos ay kumikilos kahit hindi pa natin nakikita. Sinasabi sa Romans 10 verse 17, "Faith comes from hearing and hearing through the word of Christ." Ipinapahayag ng talatang ito na ang pananampalataya ay lumalago kapag tayo ay patuloy na nakikinig sa salita ng Diyos. Sa panalangin ay inaalala at inuulit natin sa ating puso ang mga pangako ng Panginoon. Habang ang salita ng Diyos ay binibigkas sa pananalangin, ay mas nagiging buhay ito sa ating isipan. Sa ganitong paraan ay napapalakas ang ating tiwala sa kanyang kapangyarihan at katapatan. Hindi laging madali ang magtiwala, lalo na kapag masakit ang pinagdadaanan. Sa panalangin ay natututo tayong isuko ang ating sariling plano at yakapin ang kalooban ng Diyos. Kapag hindi agad dumarating ang sagot, ay hinuhubog ang ating karakter at pagtitiis. Dahan-dahang tinuturuan tayo ng Diyos na umasa hindi sa nakikita kundi sa Kanya. Ito ang dahilan kung bakit ang panalangin ay nagiging pundasyon ng matibay na pananampalataya. Bilang mga Pilipinong may malalim na pananampalataya, ang panalangin ay likas na bahagi ng ating buhay. Ito ang ating sandigan kapag tayo ay pinanghihinaan ng loob at nawawalan ng direksyon. Sa panalangin ay nararanasan natin ang kapayapaang hindi kayang ipaliwanag ng isip. Ito ang ikalawang dahilan kung bakit makapangyarihan ang pagdarasal, dahil pinatitibay nito ang ating pagtitiwala sa Diyos. Kapag ang pananampalataya ay lumalakas, ang puso ay nagiging handang harapin ang anumang pagsubok. Ikatlong dahilan, ang panalangin ay nagdadala ng kapayapaan na nagmumula sa Diyos. Sa mga sandaling ang isip ay punong-puno ng alalahanin at ang puso ay nabibigatan sa dami ng problema, ang panalangin ang nagiging tahimik na pahingahan ng kaluluwa. Kapag tila sabay-sabay dumarating ang pagsubok at nawawala ang direksyon ng ating buhay, ang paglapit sa Diyos ay nagdudulot ng kakaibang kapanatagan. Hindi man agad nagbabago ang sitwasyon, sa panlabas may kapayapaan na unti-unting bumabalot sa ating kalooban. Ang kapayapaang ito ay hindi kayang ibigay ng mundo, dahil ito ay nagmumula lamang sa Diyos na tapat at mapagkalinga. Dito natin mas nauunawaan na ang panalangin ay may kapangyarihang magbigay ng katahimikan kahit sa gitna ng pinakamalalakas na bagyo ng buhay.
Sa pagdarasal ay unti-unti nating natutuklasan na ang tunay na kapahingahan ay matatagpuan lamang sa presensya ng Diyos. Kapag ang bigat ng problema ay buong pusong inihahabilin sa Kanya, ay gumagaan ang pasaning ating dinadala araw-araw. Ang panalangin ay nagpapaalala na hindi natin kailangang harapin ang lahat ng laban ng buhay ng mag-isa. May Diyos na handang umako sa ating mga alalahanin at magpuno ng kapayapaan sa ating puso at isipan. Sinasabi sa Philippians 4 verse 7, "The peace of God which surpasses all understanding will guard your hearts and your minds." At pinapahayag ng talatang ito na ang kapayapaang nagmumula sa Diyos ay higit pa sa anumang lohika at pangunawa ng tao. Ito ang kapayapaang nagbabantay sa ating puso laban sa takot, pangamba at labis na pag-aalala. Sa tuwing tayo ay nananalangin, ay binubuksan natin ang ating sarili upang ang kapayapaang ito ay manahan sa atin. Kahit hindi pa natutupad ang ating hinihiling, ang ating puso ay nananatiling payapa dahil ang Diyos ang ating sandigan. Sa bawat panalangin iniaalay, ay may tahimik ngunit makapangyarihang pagpapalitan na nagaganap sa ating buhay. Ibinibigay natin sa Diyos ang ating kabigatan, pagod at takot at tinatanggap natin ang Kanyang kapayapaan at lakas. Unti-unti nitong binabago ang paraan ng ating pagtingin sa mga problemang ating kinakaharap araw-araw. Sa halip na panghinaan ng loob, ay natututo tayong humarap sa hamon ng buhay nang may pananampalataya at tapang. Ang panalangin ang nagiging tulay upang ang kapayapaan ng Diyos ay manatili sa ating puso sa bawat sitwasyon. Bilang mga Pilipinong dumaraan sa sari-saring hamon at pagsubok, ang panalangin ay nagiging kanlungan ng ating mga puso. Ito ang ating takbuhan kapag ang mundo ay tila napakabigat at puno ng ingay at kaguluhan. Sa panalangin ay mas lalo nating nararamdaman na ang Diyos ay malapit at hindi kailanman lumalayo sa atin. Ito ang ikatlong dahilan kung bakit makapangyarihan ang pagdarasal, dahil nagdadala ito ng kapayapaang tanging Diyos lamang ang makapagbibigay. Kapag ang puso ay pinuno ng kapayapaan ng buhay, ay nagiging mas matatag, mas malinaw at mas puno ng pag-asa. Ika-4 na dahilan, ang panalangin ay nagbubukas ng pinto para sa kapangyarihan at himala ng Diyos. Sa maraming pagkakataon sa Biblia, ang himala ay nagsisimula sa isang pusong marunong lumuhod at manalangin. Kapag ang tao ay umaabot na sa hangganan ng kanyang kakayahan, doon nagsisimulang kumilos ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi laging nakikita agad ang bunga, ngunit may nangyayaring kilos sa espiritual na mundo sa bawat panalangin. Ang panalangin ay hindi simpleng paghiling, kundi isang pagpapahayag ng pananampalataya sa kapangyarihan ng Panginoon. Dito natin nauunawaan na ang Diyos ay kumikilos lampas sa ating nakikita at nauunawaan. May mga sitwasyon sa buhay na tila sarado ang lahat ng pintuan at wala ng pag-asa. Sa halip na sumuko ang panalangin, ang nagiging susi upang magbukas ang pintuan ng himala. Kapag iniaalay natin sa Diyos ang imposibleng sitwasyon, ay ipinapakita natin ang ating pagtitiwala sa Kanyang lakas. Hindi hadlang ang kakulangan ng tao upang kumilos ang Diyos. Mas lalo pang nahahayag ang Kanyang kapangyarihan kapag kinikilala natin ang ating kahinaan. Sinasabi sa Ephesians 3 verse 20, "God is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think." Ipinapahayag ng talatang ito na ang Diyos ay may kakayahang gumawa ng higit pa sa ating hinihiling at iniisip. Ibig sabihin, ang saklaw ng Kanyang kapangyarihan ay hindi limitado ng ating pangunawa. Sa panalangin ay binubuksan natin ang ating buhay sa mga gawaing higit sa ating inaasahan. Ang himala ay nagiging posible kapag ang tiwala ay iniaangat natin sa Diyos. Hindi lahat ng himala ay agad nakikita ng mata, ngunit malinaw na nararamdaman sa puso. May mga himalang nagaganap sa anyo ng pagbabago ng isip, lakas ng loob at panibagong pag-asa. Sa panalangin ay kumikilos ang Diyos hindi lamang sa sitwasyon, kundi sa mismong pagkatao ng tao. Unti-unti niyang binabago ang ating pananaw at pinalalakas ang ating loob. Ito ang uri ng himala na nagdadala ng pangmatagalang pagbabago sa buhay. Bilang mga Pilipinong naniniwala sa himala ang panalangin, ay palagi nating inuuna sa oras ng pangangailangan. Ito ang ating tinig kapag wala na tayong ibang matakbuhan. Sa panalangin ay nasasaksihan natin ang kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa tamang panahon. Ito ang ika-4 na dahilan kung bakit makapangyarihan ang pagdarasal, dahil dito nahahayag ang himala ng Diyos.
Kapag ang Diyos ang kumilos, walang imposible para sa pusong marunong manalig. Ikalimang dahilan, ang panalangin ay nagbabago ng puso at pag-uugali ng tao. Hindi palaging ang mga pangyayari sa paligid ang unang binabago ng Diyos kundi ang puso ng taong kusang lumalapit sa Kanya. Sa tuwing ang isang tao ay taimtim at taos-pusong nananalangin, ay unti-unting nahahaplos at nahuhubog ang kanyang kalooban. May mga ugaling matagal nang nakatanim na hindi kayang baguhin ng sariling lakas at kaalaman ng tao. Ngunit sa presensya ng Diyos ang mga pusong matigas ay unti-unting lumalambot at nagiging handang magbago. Dito natin nakikita na ang panalangin ay nagsisimula ng pagbabago na malalim at hindi panlabas lamang. Sa harap ng Diyos ay natututo tayong maging tapat, hindi lamang sa Kanya, kundi pati sa ating sarili. Sa pananalangin ay lumalabas ang mga sugat, galit, takot at sama ng loob na matagal nang nakakubli sa puso. Hindi tayo nilalapitan ng Diyos upang husgahan, kundi upang pagalingin at buuin muli. Unti-unti niyang pinapalitan ng pusong sugatan, ng pusong marunong umunawa, magpatawad at magmahal. Ang ganitong uri ng pagbabago ay hindi biglaan ngunit nagiging totoo at tumatatak sa buong pagkatao. Sinasabi sa Ezekiel 36 verse 26, I will give you a new heart and put a new spirit in you. Ang talatang ito ay malinaw na pangako ng Diyos na Siya mismo ang kikilos upang baguhin ang puso ng tao. Hindi lamang panlabas na asal o kilos ang Kanyang binabago, kundi ang mismong ugat ng ating pag-iisip at damdamin. Sa pamamagitan ng panalangin ay hinahayaan nating pumasok ang Diyos sa mga bahaging matagal nating isinasara. Dito nagsisimulang maranasan ang tunay na pagbabago na nagmumula sa Diyos. Habang patuloy ang isang tao sa pananalangin, ay unti-unti niyang napapansin ang pagbabago sa kanyang pananalita at kilos. Mas nagiging mapagpakumbaba ang kanyang puso at mas nagiging handang umunawa sa kahinaan ng iba. Ang dating galit at hinanakit ay napapalitan ng awa-habag at pag-unawa sa kapwa. Ang dating takot at pag-aalala ay napapalitan ng tapang at tiwala sa Diyos. Ang lahat ng ito ay bunga ng patuloy na pagkilos ng Diyos sa loob ng pusong nananalangin. Bilang mga Pilipinong naniniwala sa tunay na pagbabago ng buhay, ang panalangin ay sentro ng ating espiritual na paglalakbay. Ito ang ating sandigan sa pagnanais na maging mas mabuting tao sa harap ng Diyos at ng ating kapwa. Sa panalangin ay malinaw nating nararanasan na ang Diyos ay may kapangyarihang magbago ng puso at pag-iisip. Ito ang ikalimang dahilan kung bakit makapangyarihan ang pagdarasal, dahil binabago nito ang tao mula sa pinakaubod ng kanyang pagkatao. Kapag ang puso ay binago ng Diyos, ang buong direksyon ng buhay ay tiyak na susunod. Ika-6 na dahilan, ang panalangin ay nagbibigay ng lakas sa gitna ng pagsubok at paghihirap. May mga panahon sa buhay na ang katawan ay labis na napapagod at ang puso ay halos mawala na ng pag-asa dahil sa bigat ng pinagdadaanan. Sa ganitong mga sandali, ang panalangin ang nagiging tahimik, ngunit makapangyarihang pinanggagalingan ng bagong lakas at tapang. Kapag tila wala nang natitirang sigla upang magpatuloy ang paglapit sa Diyos, ay nagbibigay ng panibagong tibay ng loob. Hindi man agad nawawala ang sakit at problema, may lakas na dumadaloy sa pusong marunong humingi ng tulong sa Diyos. Dito natin mas nararanasan na ang Diyos ay hindi lamang tagamasid, kundi isang ama na aktibong kumikilos sa buhay ng kanyang mga anak. Ang mga pagsubok sa buhay ay may kakayahang durugin ang loob ng sinumang umaasa lamang sa sariling kakayahan. Sa pananalangin ay buong kababaang loob nating inaamin na may hangganan ang ating lakas bilang tao. Sa halip na mapagod sa walang katapusang pakikipaglaban, ay iniaalay natin ang ating pagod at luha sa Diyos. Unti-unti niyang pinapalitan ang panghihina ng bagong tapang at matibay na pagtitiyaga. Sa ganitong proseso ay natututo tayong magpatuloy kahit ang daan ay mahirap at puno ng pagsubok. Sinasabi sa Isaiah 40 verse 31, Those who hope in the Lord will renew their strength. Ang talatang ito ay isang malinaw at matibay na pangako ng Diyos para sa mga patuloy na umaasa sa Kanya. Ipinapakita nito na ang lakas na nagmumula sa Diyos ay hindi nauubos at hindi pansamantala lamang. Sa tuwing tayo ay nananalangin, ay binubuksan natin ang ating sarili upang tanggapin ang lakas na ito mula sa Diyos. Ang lakas na mula sa Panginoon ang siyang nagpapabangon sa atin sa tuwing tayo ay nadadapa.
Sa panalangin ay natututo tayong humugot ng lakas, hindi mula sa sitwasyon, kundi mula sa Diyos mismo. Kapag ang problema ay tila walang katapusan, ang panalangin ang nagpapaalala na hindi tayo nag-iisa sa laban. May Diyos na lubos na nakakakilala sa bigat ng ating dinadala at handang umalalay sa bawat hakbang. Unti-unti niyang pinatatatag ang ating loob upang kayanin ang mga hamon ng buhay na dumarating. Ang panalangin ang nagiging sandigan upang hindi tayo tuluyang panghinaan ng loob at sumuko. Bilang mga Pilipinong dumaraan sa sari-saring pagsubok at paghihirap, ang panalangin ay ating kinakapitan sa oras ng panghihina. Ito ang ating lakas kapag ang lahat ay tila mabigat at ang landas ay napakahirap tahakin. Sa panalangin ay malinaw nating nararanasan na ang Diyos ay nagbibigay ng lakas na lampas sa ating inaasahan. Ito ang ika-6 na dahilan kung bakit makapangyarihan ang pagdarasal, dahil nagbibigay ito ng lakas sa gitna ng pinakamabibigat na pagsubok. Kapag ang lakas ay nagmumula sa Diyos, ang anumang hirap at problema ay nagiging kayang lampasan. Ika-7 dahilan. Ang panalangin ay nagdadala ng patnubay at karunungan mula sa Diyos. Sa mga sandaling nalilito ang isip at hindi alam kung anong desisyon ang tatahakin, ang panalangin ang nagiging ilaw sa madilim na landas. Kapag maraming boses ang nagsasalita at magulo ang paligid, ang paglapit sa Diyos ay nagbibigay ng malinaw na direksyon. Hindi lahat ng sagot ay agad dumarating, ngunit may katiyakang ang Diyos ay gumagabay sa pusong mapagpakumbaba. Sa panalangin ay natututo tayong huminto at makinig sa tinig ng Panginoon. Dito nagsisimulang luminaw ang mga hakbang na dati ay puno ng pagdududa. Maraming desisyon sa buhay ang may bigat at pangmatagalang epekto sa ating kinabukasan. Sa halip na umasa lamang sa sariling talino, ang panalangin ang nagtuturo sa atin na humingi ng karunungan sa Diyos. Kapag inihahabilin natin sa Kanya ang ating mga plano, ay napoprotektahan tayo sa mga maling hakbang. Ang gabay ng Diyos ay hindi laging ayon sa ating kagustuhan, ngunit laging ayon sa ating ikabubuti. Sa ganitong paraan ay nagiging panatag ang puso kahit mahirap ang piniling daan. Sinasabi sa James 1 verse 5, "If any of you lacks wisdom, you should ask God." Ipinapakita ng talatang ito na ang Diyos ay handang magbigay ng karunungan sa mga humihingi sa Kanya. Hindi niya ipinagkakait ang Kanyang gabay sa pusong tapat at mapagtiwala. Sa panalangin ay inaanyayahan natin ang Diyos na manguna sa ating mga desisyon. Ang karunungang mula sa Diyos ay nagdadala ng kapayapaan at tamang direksyon sa buhay. Sa patuloy na pananalangin ay unti-unting nahuhubog ang ating kakayahang makilala ang kalooban ng Diyos. Mas nagiging sensitibo ang ating puso sa Kanyang paalala at paggabay. Kapag may pagpipilian sa pagitan ng tama at mali, ang panalangin ang nagiging gabay ng konsensya. Hindi man mawala ang pagsubok, may katiyakang ang Diyos ay umaakay sa bawat hakbang. Ang panalangin ang nagiging sandalan upang hindi tayo maligaw ng landas. Bilang mga Pilipinong humaharap sa mahahalagang desisyon, araw-araw ang panalangin ay mahalagang bahagi ng ating buhay. Ito ang ating gabay sa pagpili ng landas para sa pamilya, trabaho at kinabukasan. Sa panalangin ay nararanasan natin na ang Diyos ay hindi nalalayo sa ating mga pasya. Ito ang ika-7 dahilan kung bakit makapangyarihan ang pagdarasal, dahil nagbibigay ito ng patnubay at karunungan mula sa Diyos. Kapag ang Diyos ang gumagabay, ang bawat hakbang ay nagiging makahulugan at may direksyon. Ika-8 dahilan. Ang panalangin ay naglalapit sa tao sa presensya at kalooban ng Diyos. Sa bawat pagkakataong ang isang tao ay kusang lumalapit sa Diyos sa panalangin, ay may mas malalim na ugnayang unti-unting nabubuo. Hindi lamang ito simpleng paghingi ng tulong, kundi isang taos-pusong hakbang palapit sa presensya ng Diyos. Habang mas nagiging bahagi ng araw-araw na buhay ang pananalangin, ay mas nagiging malinaw ang pagkilos ng Diyos sa bawat aspeto ng buhay. Ang puso ng nananalangin ay mas nagiging bukas, mas mapagpakumbaba, at mas handang sumunod sa kalooban ng Panginoon. Dito nagsisimula ang isang mas malalim na relasyon sa Diyos na hindi kayang tumbasan ng anumang bagay sa mundo. Maraming tao ang naniniwala sa Diyos, ngunit madalas ay nananatiling malayo ang kanilang pakiramdam sa Kanya. Sa panalangin ay unti-unting nabubuwag ang mga pader na naghihiwalay sa puso ng tao at sa presensya ng Diyos. Ang oras ng pananalangin
ay nagiging banal na sandali ng pagtatagpo sa pagitan ng Diyos at ng kanyang anak. Sa katahimikan ng panalangin ay mas malinaw na nararamdaman ng kanyang pagmamahalawa at malasakit. Ang pagiging malapit sa Diyos ay nagdadala ng matibay na katiyakan at malalim na kapanatagan sa buhay. Sinasabi sa James 4 verse 8, "Draw near to God and He will draw near to you." Ipinapahayag ng talatang ito ang malinaw at tapat na pangako na ang Diyos ay lumalapit sa mga kusang lumalapit sa Kanya. Hindi siya Diyos na malayo at walang pakialam, kundi isang ama na nagnanais ng personal na relasyon sa Kanyang mga anak. Sa panalangin ay tayo ang unang gumagawa ng hakbang patungo sa Kanya ng may pananampalataya. Kapag ito ay ginagawa ng tapat at may kababaang loob ay tiyak na mararanasan natin ang Kanyang presensya. Habang patuloy ang isang tao sa pananalangin, ay mas nagiging malinaw ang kalooban ng Diyos sa kanyang buhay at mga desisyon. Ang mga dating sariling plano at hangarin ay unti-unting napapalitan ng pagnanais na sundin ang nais ng Panginoon. Sa panalangin ay hinuhubog ang puso upang maging kaayon ng puso at layunin ng Diyos. Hindi na lamang ang pansariling kagustuhan ang nangingibabaw kundi ang kaluwalhatian at kalooban ng Diyos. Ito ang malinaw na tanda ng isang pusong tunay na lumalapit at nananatili sa presensya ng Panginoon. Bilang mga Pilipinong may malalim at buhay na pananampalataya ang panalangin, ay patuloy na daan upang manatiling malapit sa Diyos. Ito ang ating paraan upang manatili sa ilalim ng Kanyang paggabay, proteksyon at walang hanggang pagmamahal. Sa panalangin ay malinaw nating nararanasan na ang Diyos ay buhay, nakikinig at kumikilos sa ating buhay. Ito ang ikawalong dahilan kung bakit makapangyarihan ang pagdarasal, dahil inilalapit nito ang tao sa presensya at kalooban ng Diyos. Kapag ang isang buhay ay tunay na malapit sa Diyos, ang direksyon nito ay nagiging malinaw, matatag at puno ng layunin. Kung sa isang panalangin ay maaaring magbago ang puso ng tao, paano pa kaya kung ang panalangin ay maging bahagi ng araw-araw mong buhay? Sa sandaling ito ay nawa ay maramdaman mo na ang Diyos ay malapit at patuloy na nakikinig sa bawat bulong ng iyong puso. Ang 8 dahilan na ating pinag-usapan ay patunay na ang panalangin ay hindi kailanman mahina o walang saysay. Ito ay sandata ng mananampalataya, lakas ng nanghihina at pag-asa ng pusong sugatan. Kapag ang panalangin ay sinamahan ng pananampalataya, walang sitwasyon ang hindi kayang baguhin ng Diyos. Sa Biblia ay paulit-ulit nating nakikita na ang Diyos ay tumutugon sa panalangin ng Kanyang bayan. Mula sa mga propeta hanggang sa mga apostol, ang panalangin ang naging daan ng kapangyarihan at himala. Hanggang ngayon ang parehong Diyos ay buhay at kumikilos pa rin sa mga pusong marunong lumuhod at magtiwala. Ang tanong ay hindi kung naririnig ng Diyos ang panalangin, kundi kung handa ba tayong patuloy na manalangin. Sa bawat panalangin ay may binabago ang Diyos kahit hindi agad natin ito nakikita. Nawa ay maging paalala sa iyo ang mensaheng ito na hindi ka nag-iisa sa iyong mga laban. May Diyos na handang makinig, umunawa at kumilos sa tamang panahon. Sa tuwing ikaw ay mananalangin, ay inilalapit mo ang iyong buhay sa presensya ng Diyos. At sa presensyang iyon ay may kapayapaan, lakas, gabay at pagbabago. Huwag kang mapagod lumapit sa Diyos sapagkat siya ay hindi kailanman napapagod makinig. Mga mahal kong manonood, muli ko po kayong iniimbitahan na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Ang simpleng suporta ninyo ay malaking tulong upang mas marami pang tao ang maabot ng mensaheng ito. Nawa ay maging daluyan tayo ng liwanag, pag-asa at pananampalataya sa mundong puno ng hamon. Hanggang sa muli, patuloy tayong manalangin, magtiwala at maglakad kasama ang Diyos sa bawat araw ng ating buhay.